A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. The man at the cross. Sa panulat po ni Isaias, sa Book of Isaiah, chapter 53, ay isa-isahin natin ang description diyan ho sa the man at the cross. Alright. Umpisahan ho natin, number 1, a man of no beauty. Tayo ho ay alam kong nasyashock, pero iyan ho ang totoo. Ang unang description dun sa man at the cross ay walang kagandahan, man of no beauty. Verse 2 po, NIV. Isaiah 53 again. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Hindi ho ako papaligoy-ligoy pa. Ang servant po na yan ay wala daw pong splendid surroundings nor splendor. Nothing about him to attract men's eyes or make them think him anything extraordinary. Sa original Hebrew, ang sabi nila, iyan ay horrible or ugly. Pag ang pinagbatayan ho ay ang physical appearance, ang kanyang possession, ang pagiging class sa society, ang popularity, ang work, ang occupation, hindi panlabas na anyo ang kanyang pinahalagahan. A man of no beauty. Wala hong makikita para something na tayo po ay ma-attract sa kanya. Hindi ho siya nagpunta na para hubang isang someone na papalakpakan dahil sa kanyang pisikal na anyo. Hindi ho iyon ang kanyang napahalagahan. Napakarami hong aral yun pa lang po. A man of no beauty, no majesty to attract us to him. Imagine. Pero yun hong a man of no beauty has bestowed upon us the beauty of life's significance. Ang ibinigay ho sa atin, next slide, ay significance. Ang ibinigay ho sa atin ay meaning, value, importance, kagandahan, beauty, kagandahan ng buhay. Siya na napako sa krus, na wala hong attraction sa mga tao, ang ibinigay palang una sa atin ay kagandahan ng buhay, significance, value again. Napakayaman ho ng John 1:16. Alam mo ninyo, ang pinakamagandang ministering time is when the Word of God ministers unto us. Pure ho yun eh. Naiiyak pa ba tayo sa salita ng Panginoon? Di ba? Napakayaman. Puno ng anointing. Tingnan nyo ho, out of the fullness of His grace, He has blessed us all, giving us one blessing after another. Alam nyo, mga kababayan, mga magulang, mga kapatid, yan lang yung verse na yan. Buhay na tayo habang tayo nabubuhay po eh. Hindi ko alam paano ito isisigaw sa lahat. Out of the fullness of His grace. Hindi ho out of His grace, but the fullness of His grace. Ano ginawa niya? He has blessed us all, giving us one blessing after another. Pagpapala ngayon at maya-maya ay meron pa one after another. At ang grace po ay galing sa salitang charis, grace. Dalawang ibig sabihin. Balikan lang natin. Divine enablement at saka unmerited favor. For example po, may mga pastors na kumakausap po sa akin, ang sasabihin ho nila, Pastor Bobot, hindi ko ho akalain. Ako naman ho hindi mahusay. Hindi naman ho ako nagiging bahagi ng, hindi ho ako honor nung ako'y nag-aaral. Ako nga ho nagbubulak-bulpe nung unang panahon na hindi pa nakakakilala. Pero hindi ko ho akalain na ang Diyos ay kumilo sa aking buhay ng ganito. Ay, ang sinasabi ko lang ho, Pastor, ang tawag ho dyan, ano ho? Grace.
Hindi sa atin. Grace. Divine enablement. Hindi natin kaya. Kaya ho ang biyaya, napakatindi. Enablement na divine with heavenly materiality po. Hindi mo kayang lagpasan ang problema, ang pagsubok, ang lahat. Pero bibigyan ka ng Panginoon, divine enablement. Tapos, unmerited favor. Kaya ho, sabi nila, ang grace daw po is receiving what we do not deserve. That's grace. At ang mercy po is being spared from what we deserve. That's mercy. John 10:10, letter B, I have come that you might have life in its abundance, significance. Ito ho, tingnan ho ninyo si Pastor Bobot. Ang mama na pinapatay sa krus, yung nasa gitna, ay a man of no beauty. Pero kaya ho siya namatay sa krus para tayong totoong mga ugly people ay magkaroon ng beauty ng buhay. Life that is truly life. Naalala nyo, sinigaw niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tetelestai, na ang ibig sabihin ay 5, suffering was ended, revelation was finalized, Father's will was fulfilled, Satan was defeated, redemption was accomplished. Ilapat ko ho yung una bago ko iwan. A man of no beauty, namatay sa krus upang tayo ho'y bigyan ng significance, ng ganda, ng kulay ng buhay. Huwag mo sukatin ang iyong buhay sa iyong nararanasan, o sa meron ka, o sa kung ano ang pagtanaw ng tao po sa iyo. Tahasan po ang sasabihin ko, sukatin mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Makikita mo ang value, ang significance ng buhay mo. Punta ho tayo sa pangalawa. A man scorned. Sa 3 and 4 ng Isaiah 53, ito ang sinasabi. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. Pansinin ho ninyo yung mga katagang scorned, despised, rejected. Sa original Hebrew, ang sabi nila, ridiculed, mocked, disdained. Kasi ho, ang capital punishment, ang crucifixion ay again, reserved for revolutionaries, violence of criminals, pinakamasasama para doon. Ang Jewish community, meron silang capital punishment na pagbato po, stone to death, na ang ginagawa ho nila ay humuhukay ho sila, medyo malalim-lalim, tapos handun yung tao na nagkasala, stone to death, nangalon niya o anumang bagay na nagde-deserve ng capital punishment na stone to death. Pagkatapos pagbabato-batuhin siya, pinagtatawanan. Pero ang mga Romano, kakaibaan sa kanila, ang pagpapahiya, kailangan ang papatayin, nakaangat ang mga paa sa lupa. Crucifixion po. Kaya nakahihiya. Para sa kanila, madaling salita po, ang papatayin sa krus, mga itinakwil na kriminal. Kriminal po, pero itinakwil. Mga taong dapat dito ay talagang mabulok sa pinakamatinding parusa ang para sa kanila. Yun ho yung description ng man scorned, despised, rejected. Masasakit po yan, ha? Yung man scorned po has redeemed each one of us from the scorn of rejection. Ibig sabihin, acceptance. Acceptance. Please everybody say acceptance. Yung man scorned, again, ay para i-redeem tayo sa scorn of rejection. Ang ganda-ganda ho ng Titus chapter 2 and verse 14. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His very own people. Totally committed to doing good deeds. Pakipansin nyo nga po, ang yaman ng kanyang mga salita, kapahayagan, revelation, to cleanse us, to make us His very own people. Alam mo ninyo, hindi ho simple yan eh. Yun ho bang minsan intindihin mo na, sino ba nagmamay-ari sa akin? To make us His very own people. Kaya ho pwedeng maglingkod totally committed to doing good deeds.
Ang ganda-ganda ho ng 2 Corinthians 5:21, and it says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. God offers to trade His righteousness for our sin. Something of immeasurable worth for something that is completely worthless. Di ba yung John 1:12, ilang beses na nating napakinggan, pero grabe ang anointing. Binigyan niya ng karapatang maging tunay na anak niya ang sino mang tatanggap po sa kanya. Imagine that. Meron ho akong isang kwento na kagabi habang binabalikan ko. Grabe ho, nagfo-flow po yung anointing ng acceptance po eh. Iintindihin nyo, scorn of rejection. He was rejected daw po para tayo hindi ma-reject. Siya ay na-reject para i-accept po tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, binabasa ko nung isang gabi. Hanggang kagabi po, Mateo 8:2, Tagalog ho. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit. Ketungin po ito actually sa balat at lumuhod sa harap niya. Imagine niyo, use your imagination po and allow God to touch you. Ketungin, lumapit sa kanya, malubha ang sakit ng ketong sa panahon ng Panginoon dreaded disease. Incurable disease sa panahon nila. At meron pa hong bell, ang ketongin ho, sumisigaw, mga tao pag nakita sila, unclean, 4 to 8 meters away, hindi dapat silang lapitan. Kawawa ho ang mga may ketong, pinandidirihan ho talaga, sinisipa sila, nabubuhay sila outside of the camp of the city. Napakabigat. Ketungin na, wala nang pamilya, walang naaawa, walang pamilya, samahan niyo ako, nag-iisa sa buhay. Pero ito ho, lumapit sa Panginoon, lumuhod sa harap niya at sinabi, ewan ko paano siya nagsalita, na alam niyang lahat ng tao ay ayaw sa kanya. Ayaw sa kanya. Pinandidirihan siya, baka mahawa kami. Panginoon, kung gusto niyo po, alam niyo ibig sabihin ng kung gusto niyo, kasi alam na ho niya, walang may gusto sa kanya. Kaya ang nakataya ay yung willingness, hindi yung God's power to heal, but His willingness to heal, to accept. Ito, kung Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako kung maituturing at upang maituring akong malinis. Verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. 3, hinawakan siya ni Jesus, tsaka nagsalita, gusto ko, luminis ka. Jesus touched him and said, be clean. Yes, I want to heal you. Be clean. Pero ang powerful message doon, Lord, if you are willing, you can make me clean. Ang ginawa ho ni Jesus, hindi siya nagpaliwanag. Jesus touched him and said, be clean. Inuna po ng Panginoon ang acceptance. Inuna po ng Panginoon ang pagyakap sa mga taong hindi pinapansin. Bago pa niya sabihin, gusto ko. Bago pa niya i-release ang power to heal, ni-release na muna po niya ang kapangyarihan ng pag-a-accept sa bawat isa sa atin. Yun ho paumpisa pa lang Nung namatay po ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun yung pinakamalaking yakap niya sa mga taong makasalanan. Na pinakamalaking paraan ng pagyakap niya. Baka meron ho ritong feeling rejected. Na-reject ako hindi ako Sa Panginoon, ikaw ay na-reject siya upang hindi kanya i-reject kailanman. Amen? Nararamdaman niyo ho ba ang pagkilos ng Holy Spirit? Punta ho tayo sa pangatlo, a man of suffering. 3 and 4 ng Isaiah 53. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering. Ito, mabigat yung pangalawa. And familiar with pain. Like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. Man of suffering. Yun lang ho mga salita, nagko-conjure na ng imahe sa atin. Suffering. Familiar with pain. He took up our pain,
bore our suffering. Imaginein ho ninyo, 2 verses, paulit-ulit. Suffering, man of suffering, bore our suffering, familiar with pain, He took up our pain. Si Isaiah po, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, iyon ang kanyang depiction sa man at the cross. Pain, suffering. Ayaw ho natin yan eh. Sino ba may gusto ng suffering? Sino ba may gusto ng pain? Pero ito hong man of suffering has given us the power to overcome life's sufferings. Overcoming trials, ang ibig sabihin. Nag-suffer na po siya para tayo maka-overcome sa lahat ng sufferings and trials. Siya'y nag-suffer, nauna na siya para tayo hong lahat ay magtagumpay sa lahat ng uri ng trials dito sa lupa. Kaya ang ganda-ganda ho ng sigaw niya sa John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. Sa akin, you may have peace. In this world, ito ho'y with certainty po, you will have trouble. Totoo po yan. But Jesus said, take heart. I have overcome the world. Alam niyo ho yung sigaw na yan, kung iisa-isahin natin na sinabi niya na, huwag kayong mawala ng pag-asa. You take heart. I have overcome the world. Yun hong lalim niya lumutang nung siya'y nasa krus. Dahil ang pinakamalaking katagumpayan ay naganap yung krus at sa mga susunod na pangyayari. Ang pinakamabigat na paghihirap, kinuha na po niya. Para ho may garantiya tayo. Garantiya na tayo ay magtatagumpay. 1 John 4:4, NASB. You are from God, little children, and you have overcome them. Because greater is He who is in you than he who is in the world. Ayan. Anong mga trials, ang sufferings ang hindi natin kaya? Kung kasama natin ang Panginoong Jesus. Yung Emmanuel, God with us, lumutang na ho yun. Yung pag sinabi natin na I can do all things through Christ who gives me strength. Pag kinote po natin yung 1 Corinthians na wala namang problema, pagsubok sa buhay na ipapahintulot ng Diyos na hindi mo kakayanin. Pag binanggit natin yung 1 John 3 na ang Panginoong Jesus ay nagpunta upang wasakin ang lahat ng plano ng kaaway. Pag sinabi natin Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi ho nila, ang bawat problema at bawat pagsubok ay hakbang para kilalanin ang Panginoong Jesus. Ang bawat problema at bawat pagsubok ay hakbang para maranasan ang kanyang kalakihan. Nagkaroon ng problema, ang Diyos pala ang aking provider. Nagkaroon ng sakit, siya pala ang aking healer. Nagkaroon ng kalungkutan, siya pala ang aking joy. Nagkaroon ng mabibigat na problema, siya pala ang aking God. Ang bawat problema ay palapit ng palapit sa puso ng ating Panginoon. Wala kang gagawin kundi sambahin ang katotohanan na ang Diyos ay buhay na buhay na buhay. Pagka nasa gitna ng problema, hindi naman siguro napapansin yun. Naalala niyo ho ba ang mga disipulo? Sinama nila si Jesus sa bangka. Naalala ho ninyo yun? Na pagkatapos may napakalakas na bagyo, alright? Nung napakalakas ang bagyo, ano ho ginawa nila? Nung hindi na nila kaya, mga seasoned fishermen po ito, totohanan lang ho Siguro nag-try silang gawin ang lahat sa kanilang kakayanan, kung in our context, sa kanilang katalinuhan, expertise, etc. Nagkaisa sila, gawa natin ang paraan, hindi tayo matatakot. Hindi na nila, way beyond their control, hindi na nila kaya. Naalala nila, may kasama pala tayong guro. Pagtingin nila, nasa dulo, ano ho ginagawa? Natutulog. Ginising po nila, wala na silang magagawa Kahit sa isang guro na lang, lumapit tayo. Guro, teacher, hindi po ba kayo nagki-care? Don't you care if you're drowned? Na tayo ay malapit na malunod at ng baha, ng alon. Si Jesus, simpleng-simple, tumayo. Kinausap, He rebuked the wind. Quiet, be still. Quiet, be still. The wind died down. It was completely calm. Doon ho nahintakutan ng mga disciples at sila nagtanong, who is this man? Even the winds and the waves obey Him.
Hindi, kanina ang akala nila, guro lang. Sinong guro ang kayang kausapin ang bagyo? Kaya ang sabi nila, hindi to simpleng guro lang. Now, look at me po After ng karanasang iyon, mabigat man, I tell you, pero after ng karanasang iyon, pagdating nila marahil sa pangpang, ang sabi nila, wala nang bagyong makakatakot sa akin. Pagkasama ko, ang mamang ito, wala nang pagsubok na hindi ko kakayanin. Inuutusan lang niya ang bagyo I tell you po, magulang mga kapatid, ang ayaw lang natin yung karanasan ng bagyo. Pero ang bawat karanasan ng bagyo ay karanasan upang mas makilala na totoo, hindi nakakahiyang ipagsigawan. Ang Diyos ng GIL, si Jesus, ay totoong Diyos na buhay na buhay na buhay na buhay. Yung pang-apat po, napakabigat, a man cursed. Cursed. 4 and 5 ng Isaiah 53. Surely He took up our pain, bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Tingnan niyo yung mga salitang susunod. He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, was on Him, and by His wounds we are healed. Yung mga salitang punished, stricken by God, afflicted, smitten by Him, pierced, crushed, punished, wounded. So a man cursed has freed all of us from the curse of corrupt living. Freedom ang binigay niya sa atin. Siya'y animoy sinumpa upang magkaroon tayo ng totoong kalayaan. Freedom. Galatians 5:1, napakaliwanag. It is for freedom that God has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Sabi ng isang manunulat, the loudest expression of His love is the silence of the Lamb. Naging napakatahimik siya. Ang isinigaw niya sa kanyang katahimikan ay pagmamahal na nagbibigay ng kalayaan. John 8:36, so if the Son sets you free, you are free indeed. Ephesians 3:12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Ano hong bandages of sin? O bandages, sin, o anumang uri ng pagkatanikala ng dyablo, tayo'y pinalaya ng Panginoon. Wala naman pong malinis sa atin. Marumi po tayong lahat Pero yung freedom, hinayaan na niyang siya ang isumpa para isang araw ibigay sa atin ang kalayaang tanging ang Diyos ang pwedeng mag-abot. Kaya ikaw, tayong lahat malaya na sa harapan ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Panglima, a man condemned. A man condemned. Verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ibinigay sa Kanya ang lahat ng kasalanan ng sansinukob. Laid on Him the iniquity of us all. Lahat na condemned. Kasi siya ang guilty this time. Kasi lahat ng kasalanan natin ay ipatong sa Kanya. A man condemned has saved us from the condemnation brought about by our sins. Ang ibig sabihin, salvation. Salvation. Kasalanan natin na ipatong sa Kanya upang ang Kanyang kaligtasan maipatong sa atin. Meron hubang lalalim pa sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, everlasting life. Puso ng Biblia. Gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, makasalanang tao. Nagbigay siya ang kanyang darling of heaven, ang kanyang bugtong na anak. Ama ho ako kaya dama ko yan Ibinigay niya ang kanyang iisang anak. Mabigat po yun.
Binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa mga makasalanan upang ang sinumang sumampalataya hindi na mapahamak, magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Sabi ho ng isang profesor ko at nag-hit sa aking spirit, di yata't ang Diyos na hindi nawawala ng kaparaanan this time ay nasukol. Bakit kailangan ang kanyang nag-iisa pang bugtong na anak ang kailangang ibigay at pagtawanan at sampalin at sipain at ipako sa krus? Mahirap yun. Naalala ko dati sa isang maliit na devotional book, may nabasa ko, hindi ko na humakot ang author. May mag-asawang Kristiyano, hindi nagre-rema sa kanila, John 3:16. Ang sabi ng pastor, ay kapatid, basahin mo ng paulit-ulit, damhin mo ang realidad. Hindi ho nagre-rema talaga sa amin. Hindi daw nagre-rema. May anak silang maliit. Sang araw, yung anak nilang maliit, naglalaro, na sagi po yung parang aparador na ganyan. At nabasag po yung pinaka salamin. At nakita ho nung mag-asawa'y duguan. Napasigaw silang dalawa. Yung babae ho, hindi niya halos matingnan ng kanyang anak. Dinala nila sa hospital, ang daming dugo. Iyak ng iyak ang kanilang nag-iisang anak. 1 taon. Pagdating sa hospital, sabi ng doktor, huwag ho kayong masyadong mag-hysterical. Meron hong 6 to 8 stitches, pero hindi naman ho napakalalim. Okay lang ho. Nung papauwi na ho yung mag-asawa, ang sabi nila, Ama, paano ninyo natingnan ang inyong anak sa krus ng Kalbaryo? Kung yung aking anak, may konting galus lang ay hindi na kami na busy. Minsan kailangan ho, damhin mo sa karanasan sa buhay at maintindihan natin na wala nang makakagawa ng minsang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Romans 8:1 and 2, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa atin ng lahat, gaano man tayo makasalanan, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Gift of eternal life. Salvation. Napakaganda. Isa pa po pang-anim, a man crushed. Verse 5, he was crushed for our iniquities. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. By his wounds we are healed. Verse 7, he was oppressed and afflicted. Oppressed and afflicted. Crushed. Of course, man crushed has given us restoration for our crushed beings. He was crushed, yung man of crushed, ay para ho sa ating healings. Healings. Grabe ano? Sarap. Salamat Lord. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins in his body on the cross. By his wounds, you have been healed. Spirit, soul, and body. Healing, healings. Emotional, spiritual, physical, financial, all kinds of healings. All kinds of sicknesses and diseases, may katapat na kagalingan. Ito ho, maganda. Sa mga pastors, leaders, workers, sa mga prayer warriors, sa atin ng lahat na magpe-pray. Hindi ho tayo magpe-pray sa ating sarili lang o kaalaman lang. Every time na magpe-pray tayo sa may sakit, binabalikan ho natin by virtue ng kanyang matinding paghihirap. He was crushed para ho sa ating healings. Yung lalim po ng kanyang ginawa sa krus, babalikan lang natin, Lord, namatay po kayo sa krus para po sa aming kagalingan. Kaya hindi pwedeng sabihin hindi nagpapagaling ang Diyos. Yun nga ang dahilan bakit siya, ang ganda-ganda ng Isaiah 53:4 and 5, by His wounds we are healed. Healings. Hindi tayo magpapakatagal-tagal dyan. Napakarami ang sinabi ng Biblia. Huwag ho kayong maniwala sa mga nagtuturo na ang Diyos ay hindi nagpapagaling. Ngayon pa ba hindi magpagaling ang Diyos? Ngayon pa ba niya iwan ang mundo na sugatan? Kung ang Diyos ay walang magagawa sa ating mga sugat at hindi kaya tayong pagalingin,
siya ay makapangyarihang Diyos, puwera lang sa pagpapagaling. Parang hindi yun yung Diyos ng Biblia. Bakit po tayo matapang? Nagpapagaling po ang Diyos eh. Actually, grabe po, by His wounds, we are healed. Anong uri ng doktor yan? Yung Dr. Jesus po natin, sinuong niya ang lahat ng uri ng, He was wounded for our healing. Ang medisina po na ibinigay niya sa atin ako na ang pinahirapan sa lahat. Ako na. Upang sa tindi ng paghihirap ko, ay makapag-release ako sa inyo ng healing touch. And God is healing you right now. May nanonood ho sa atin, umiiyak ka gabi, nabalitaan mo, mabigat ang iyong sakit at karamdaman, inaalagaan ka ng doktor, una mong damhin ang katotohanang may napako sa krus at nahirapan para bigyan ka ng tunay na kalayaan sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Kaya kanyang pagalingin. Hindi naman nakakahiyang isigaw yon sapagkat grabe naman ang kanyang binayaran. A man forsaken. 53:10a. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes him life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. A man forsaken. Iniwanan. Diba? Sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Hindi ho naman naghihiwalay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Pero bakit sa panahon na yon, a man forsaken has rewarded us with intimate communion with our eternal God. Siya po ay forsaken, iniwanan, para hindi tayo iwan. Psalm 37:25, I have not seen a righteous forsaken. Ang sabi ni David ng salmista. Pero yung only righteous man na totoo is now forsaken. Listen, sabi po ng isang writer, scholar, J. Oswald Sanders, and I quote, ineffable love made him willing to endure even this desolation of soul for our salvation. And he said, sa original Hebrew po, ang salitang forsaken, the forsaking of someone in a state of defeat or helplessness in the midst of hostile circumstances. Iniwan siya sa pinakamabigat na karanasan ng buhay. Kaya pagdating ng 12:00 ng tanghali, dumilim. Dahil minsan sa history, napakahirap ipaliwanag, ay napabayaan ang Diyos, anak na nagkatawan tao sa panahon na yon. Sabi po ng isang mangangaral, the greatest wound was caused when Jesus experienced the abandonment of the Father. Yan, hindi yung hagupit, kundi yung nag-iisa siya sa krus. Naging tulay siya para sa John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Panandalian ho niyang iniwan ng kanyang anak at tinilikuran upang tayong mga talagang makasalanan ay yakapin, patawarin at bigyan ng buhay na walang hanggan. Yung hirap ng pamimili. Sabi nila, He was forsaken of the Father that we might not be forsaken of the Father. Iniwan siya para tayong lahat hindi makatawag sa Galatians 4:3 and 4 that we might receive adoption to sonship. Para tayo makatawag ng Abba, Father. Yung dulo po, ito, at Mount Calvary, not with words, but with deeds, dying on a cross. The most horrible ignominy or embarrassment, humiliation, shame, or disgrace became the greatest success, the most important hour in the history of humankind, yung crucifixion. History, His story. Ito hong susunod, tingnan nyo. At that old rugged cross, the gravity of sin was exposed. And the everlasting love of God was revealed. That old rugged cross, nahayag ang lawak at lalim ng ating mga kabulukan at kasalanan, kapalpakan. Pero naihayag ang mayamang awa, biyaya, pangunawa, pagmamahal at yakap ng Panginoon.
Practice the art and desire of dying. Tingnan natin ang summary po. The man at the cross. At pansinin nyo yung nasa ilalim niyan, iyan yung benefits of the cross of Calvary. Tingnan nyo mabuti. Ang man at the cross ay a man of no beauty. Para bigyan tayo ng ganda ng buhay. Value and significance. A man scorned. Para tayo i-accept, acceptance. A man of suffering. Para saan? Overcoming trials. A man cursed for our freedom. A man condemned for our salvation, redemption. A man crushed for our healings. A man forsaken for our eternal relationship communion with Him. And grace is a gift. Meron pa hubang lalalim sa katuroang yon? That's why we're here. Salamat po, Lord Jesus. Kayo lang po talaga ang sikat eh. Dapat sambahin at purihin. It's all because of the grace of God. Kaya humahirap magmayabang. Ang ganda-ganda ng Galatians 6:14 at paalaala sa lahat. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and unto the world. We have received grace. Nothing more, nothing less. At ang hulihong pwede kong banggitin, for the man at the cross was a man who was not so much just a man after all, but the God of love. Kasi yung man at the cross is not merely man. Ang sabi ng John 1:1-5, the Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. And the Word was God. Alam mo ninyo, pag binalikan nyo yung binanggit nating 7 puntos, at kinuha nyo sa konteksto na, hindi lang siya man. Sa context na siya ay God. Creator of all things. Pero nung naging man, para sa plan of redemption, nakaranas siya ng hindi kayang ipaliwanag, kulang ang worship service na paghihirap. Para saan? Para ako ay yakapin. Gaano man tayo makasalanan. Alam po ninyo, napakabait, napakabuti, napakadakila ng Diyos. I tell you kung ang topic ay crucifixion, wala naman dapat na ikahiya ang sino mang tao eh. Sana ang pinakadalisay na papuri at pagsamba ay maibigay natin sa isang Diyos na nagkatawang tao para tayo lahat ay bigyan niya ng pangalan, ng buhay, na ganap at kaaya-aya. Bigyan natin ng pagkakataong tayo makipagniig sa napakadakilang Diyos na buhay. Bakit hindi mo ipagpasalamat ang kanyang pagmamahal at pagliligtas? Salamat po sa inyong pagliligtas. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Bakit hindi mo isigaw ang pasasalamat sa isang Diyos na nagmahal sa iyo, na hindi ka ikinahiya? Ipagmalaki mo ang kanyang pagmamahal. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Nakataas po ang ating 2 kamay. Ito lang ang kaya nating gawin. Hindi natin kaya ang kanyang ginawa sa krus. Ito lang ang kaya po naming gawin. Pagpapahayag ng aming kumpletong pagpapasakop
sa inyong pagmamahal, awa at biyaya. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa pagpapalaya. Salamat po sa pagbibigay ng buhay, ganap at kaaya-aya. Kulang po ang salita, pero salamat po, Panginoong Jesus. Saan mang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng nakakapakinig, nakataas ang aming kamay, simbolo na isa lang ang sikat, isa lang ang sinasamba, isa lang ang itinatanghal. Hindi kami, kayo po, Panginoong Jesus. Thank you. I love you. Pwede ho bang kayo ang magbigay ng pangungusap? If you want to say, I love you, I thank you, pwede mo bang sabihin yan? Ikaw naman ang magpasalamat. Salamat po sa yakap. Salamat po sa... Ikaw ang magsabi. Salamat po. Ikaw ang magpahayag. Salamat po sa pagpapagaling. Salamat po sa lahat ng bagay. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat-lahat. Panginoong Hesus, iyon lang po ang kaya ng inyong anak. Kulang ang kapahayagan ko, pero sapat ang inyong pagpaparanas. Sapat ang realidad na kayo'y nakakilos sa aming kalagitnaan. Buong ingat lamang po, ibinabalik ko po sa inyo, Panginoong Hesus, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.